I'm taking shots at the enemy. Same play ang ginawa ni Mendez sa pagbalik ng possession ng bola sa kanila. Muling nakapuntos si Artuason sa harapan ni Ramirez dahil sa bilis ng kanyang pagbitaw sa bola. Kaso, imbis na 3-point shot ay naging 2 points lang ito. Nakita kasi sa replay na nakatapak pa ang dulo ng sapatos si Tuason sa guhit, kung kaya't binawi ang naunang 3 points na dumagdag sa score ng Mansalay. Kahit nga magkaganoon ay tila napupukaw pa rin ang atensyon ng mga manonood kay Tuason dahil tatlong magkakasunod na pagpuntos para sa Black Knights ang kanyang nagawa. Pero agad din namang sinagot ito ni Ramirez ng isang switching din ang ginawa nila ni Landicho. Ang mga fans ni Henrik ay nagwala nang mapaupo si Carlo Tuason nang sinubukan itong sabayan ang bilis ng ace player ng Sea Lions. Isang jump shot nga rin ang nagawa ni Henrik at nginisian pa nga niya si Tuason matapos ang crossover na kanyang ginawa rito. Kung nakalabang kita noong kabataan ko, hindi mo ito magagawa sa akin. Sabi na nga lang ni Carlo Tuason sa sarili na kaagad na inalalayan ni Ricky at Terence para makatayo. Mukhang ako ang target ng Ramirez na yun, Sir Ricky. Nakakadalwa na siya sa akin. Sambit ni Tuason at si Ricky ay sumang-ayon nga rin dito. Kaso, hindi rin naman niya basta pwedeng tulungan si Sir sa pagdepensa kay Ramirez dahil malilibre silang dityo. Basta, ang kailangan natin Sir ngayon ay ang makapuntos din. Sabi nga ni Ricky at napatango na nga lang si Tuason na marahang tumakbo na papunta sa kanilang side. Si Terence nga ay pinaghanda rin ni Mendez para kung sakali mang malibre ito ay pwedeng ito raw ang kanyang pasahan ng bola. Nanaig na naman nga ang malakas sa tier ng mga nakasul at mas lumakas ito sa pagkakataong ito. Hindi pa rin nga tuloy ang nakukuha ng Black Knights ang momentum dahil kay Ramirez na gumagawa ng mga highlight plays para sirain ang kumpiyansa ng kalaban. Muli, isang switching play na naman ang ginawa ni Mendez sa Tuason. Kasunod nga nito ay ang mabilis sa pagsambot at paglayo ni Sir Carlo mula sa kanyang naging bantay na si Ramirez. Mabilis din siyang tumalon, ngunit sa pagkakataong ito ay iba na nga ang nangyari. Napatakbo na nga lang si Mendez nang tuluyan na nga nakabisado ni Ramirez ang galaw ni Sir Tuason. Sinabayan din ito ni Henrik ng bilis at bago pa man maiangat ni Carlo Tuason ang bola pataas ay agad na nga itong nahampas ng kanyang defender. Ang tumapon na bola ay mabilis namang hinabol ni Perez at tinalon na nga nito iyon. Isang malakas na hampas din papunta sa kanilang side ang ginawa nito at ang mga manonood ay nagwala nang makitang sina Mendez at Ramirez ang tumatakbo sa kabilang side. Naunahan nga ni Mendez si Ramirez, kaso nang sasambutin na ni Ricky ang bola ay napalo pa nga muna ito ni Henrik ng isa. Muli nga itong lumayo at nangahabulin na ito ni Ricky ay napangiwi na lang siya nang may matigas na kung ano ang tumuon sa kanyang tagiliran. Napakasimple lang ng sagay na ginawang iyon ni Ramirez, kung kaya't hindi ito nakita ng referee na nasa kanan ni Ricky. Napabagal nga noon si Mendez at nakita na nga lang niya na nahawakan na nga ni Ramirez ang tuluyan ng bola. Kasunod din nga nito ay ang pagtalon nito palapit sa basket para gawin ng isang layup na nagpadagundong sa buong venue. Ramirez, Ramirez, Ramirez! Sigaw ng marami na sinabayan pa ng malalakas na paghampas sa mga tambol ng mga nakasul. Ibang level ng paglalaro na nga ang nakita ng mga manonood mula sa ace player ng Puerto Galera. Maging ang mga kampi nga nito sa team ay parang napaseryoso na lang sa malupit na galawang ginagawa ng kanilang team captain. Tatanggapin ko ng mas magaling ka nga sa akin, Henrik. Nasabi na nga lang ni Jules sa sarili. Naisa na niyang asarin ito, pero nang makita niya ang kakaibang emosyon sa mukha nito ay napatras na lang siya mula rito. Si Jeric Salonga naman na nasa bench ay napalingon sa mga manonood at tama nga ang hinala niya kung bakit naging ganito ang kanilang team captain. Nakita nga rin niya sa audience ang kapatid ni Ramirez. Hindi niya inaasahang pupunta ito ng Mindoro sa kabila ng pagiging abala nito sa mga endorsements at pagpapractice sa Maynila. Sa pagbalik nga ng bola sa kamay ni Mendez ay doon na nga niya mabilis na inilayo kay Ramirez ang bola nang isang biglaang sanang steal ang ginawa nito laban sa kanya. Napatras na nga lang si Ricky at kasabay nito ay ang pag-ingit ng kanyang sapato sa sahig dahil sa matinding friction ng kanyang paglayo. Pero nilampasin pa rin siya ni Ramirez at parang may kung anong nakakatakot na datingan ito na ikinaseryoso ni Mendez. Dumiin na nga rin ang sapatos ni Ricky at sumilay sa labi niya ang isang ngiti. Umatake kagad si Ramirez sa basket matapos ang steal na iyon at hindi nga siya nagdalawang isip na tumalon kahit pa sinabayan siya ni Mendez.
Hindi ninyo ako matatalo. Sabi ni Ramirez sa isip na nang subukan siyang i-block ni Mendez ay agad din niyang iniiwas ang bola habang nasa ere na ikinatayo ng kanyang mga supporters. Isang reverse layup ang kanyang ginawa habang kasabay sa ere si Mendez na may pagnisi rin sa labi ng sandaling iyon na hindi namamalayan ni Ramirez. Umikot ang bola pataas at sa paglapag ng dalawa sa ilalim ng basket ay nang hinayang ang mga fans si Ramirez nang iluwa pa ito nito. Napaseryoso tuloy si Ramirez at agad na sinandalan si Mendez para sa pagkuha ng rebound. Kaso naramdaman niya na may paggalaw ang isang paan ng kanyang nasa likuran para bigyan siya ng pangit na buwelo. Napangiti si Mendez dahil hindi kaagad nakatalon si Ramirez at dito na nga napagamit ang ace player ng Portugalera ng lakas para mapalayo ang kanyang nasa likuran. Ngunit huli na rin ito dahil isang malakas na pag-rebound ang ginawa ni Magbuo sa bola. Si Jerick Salonga nga mula sa bench ng Sea Lions ay napatayo na lang dahil nakita niyang nagawang mapigilan ni Mendez sa Ramirez sa ginawa nito. Depensa agad! Sigaw nga niya dahil makikita nga ang mabilis sa pagtakbo ni Alcoba at Francisco sa side nila. Napatakbo tuloy ng mabilis si Perez at Ibanez para habulin ang dalawang batang iyon. Si Magbuo naman ay gumawa ng isang simpleng pagpasa sa player na nakita niyang humihingi ng bola at hindi ito sa dalawa niyang kakampi na mabilis na bumaba. Sinambot nga ito ni Mendez na mabilis na lumayo kay Ramirez. Kung inaakala mong naisahan mo ako, diyan ka nagkakamali, Mendez. Sabi naman ni Ramirez sa kanyang isip at mabilis niyang hinarakan si Mendez na napangiti na nga lang ng marahan nang ang bola ay ibalik nito kay Magbuo. Sa paglingon ni Ramirez sa sentro ng kalaban ay siya naman pagtakas sa kanya ng katapat niya na ngayon ay kumakaripas ng takbo. Isang bounce pass din agad ang ginawa ni Magbuo papunta kay Mendez at medyo napaseryoso si na mover sa ginawang iyon ng player na may numero 3 sa likod ng jersey. Lumalaban si Ricky. Sabi nga ni Baro na napakuyom ng kamao nang pagmasdan si Ricky habang pinapatalbog ang bola. Hindi nga siya makaramdam ng anumang kaba mula sa mukha nito at tila hindi man lang daw ito nasindak sa ginawa ni Ramirez. Yup, and this was really interesting to watch. Sabi naman ni Mover na napatingin din kay Ramirez na mabilis na binantayan si Mendez. Isang screen nga muli ang ginawa ni Tawason at napangisi naman si Ramirez dahil mahuhuli na naman daw niya ang gagawin ng bago niyang katapat kapag ipinasa rito ni Mendez ang bola. Makikita nga kagad ang paggalaw ng mga kamay ni Ricky na tila ipapasa na ang bola sa lumayong si Carlo Tuason. Nang makita naman ito ni Nalditcho ay agad siyang gumalaw para i-intercept iyon. Ngunit parang kumislap ang mga mata ni Ricky dahil sa kanyang paghakbang ay makikitang papatalbugin lang pala niya ang bola. Pinakagat nga niya ang kanyang defender at walang mauulit na play ang mangyayari ngayon sapagkat si Mendez ay nilampasan lang kagad si Nalditcho. Dito na nga napaseryoso si na Ibanez at Dalisay dahil tila hindi raw magpapasa si Mendez. Si Ramirez naman ay masyado nang malayo dahil pasimple rin siyang sinandalan ni Tuason. Wala nang ang choice si Ibanez kundi ang pigilan si Mendez at sa paglapit niya sa daraanan nito ay nagulat na lang siya dahil nawala ito sa kanyang harapan. Ginamit nga kagad ni Ricky ang bilis ng kanyang pagyuko at kasunod nito ay ang mabilis niyang paghakbang para lampasan si Ibanez na ikinatayo na rin ng iba pang manonood dahil tumalo na ito matapos ang duck-in move na iyon habang nasa tagiliran ng bola. Si Dalisay nga ay wala na ring choice at buong lakas niyang sinabayan si Mendez sa ere at nang magbunggo ang katawan nila ay doon na nga napasilbato ang referee. Alam na rin naman ni Dalisay na mangyayari ito kung kaya't pipigilan na lang daw niyang makabato ng bola ito. Ngunit nang itaas niya ang kanyang mga kamay ay tila lumayo naman ang kanang kamay ni Mendez na may hawak sa bola. Mula sa ibaba ay isang tila hookshot na tira ang ginawa ni Mendez at napalunok na nga lang ang mga manonood nang masaksihan iyon. Ang nanonood niyang kapatid ni Henrik sa audience area ay napatas na nga rin ng shades para makita ng mabuti ang ginawa ng nakaitim na player na iyon. Kumabog na nga lang din ang dibdib ng marami nang ang bola ay tumama sa dulo ng ring at tumalbog pataas. Kasabay rin ito ay ang pagbagsak ni Mendez at Dalisay sa ilalim ng basket. Paano niya yun nagawa? Naibitaw pa rin niya talaga ang bola? Nasabi na nga lang ni Dalisay sa sarili na medyo napalunok nang makita ang munting pagngiti ni Mendez habang inaalalayan ng sarili na lumayo sa kanya. Pumunta ang bola sa loob ng basket at sa pagtayo ni Mendez ay una nga niyang nilingon si Henrik Ramirez na nakatingin din sa kanya ng sandaling iyon.
Kasabay rin ito ay ang pagbulalas ng referee na counted ang basket na yun at may isa pang free throw si Mendez. Hindi nga kaagad makareact ang mga manonood sa ginawang play na iyon ni Mendez dahil maging ang mga supporters sila ay natulala na naman sa kanyang ginawa. Nagawa rin ni Mendez, nasambit na nga lang ni Mover Flores at medyo kumabog ang dibdib niya dahil mukhang may bagong team na naman daw sa ligang ito ang dapat na rin nilang paghandaan. Napakagat na nga lang siya ng kuko ng kanyang hinanlaki nang tila maramdaman niya ang kagayang datingan ni Ramirez kay Mendez. Ang mga manonood ay napalunok lalo nang maglakad si Mendez. Pumunta nga siya sa harapan ni Ramirez at dito ay biglang napangiti ang dalawa. Masaya akong makalabang kay Henrik Ramirez pero hindi ako basta magpapatalo sa iyo. Sambit nga ni Mendez at napakuyom naman ang kamao si Henrik nang marinig iyon. Napaseryoso nga rin siya nang makita ang magaang ngiti ni Mendez habang nakatingin sa kanya. Hindi ito nangaasar, kundi ipinaparamdam nito sa kanya na nag-e-enjoy ito na maglaro laban sa kanyang team. Mabuti na lang at bumalik ako uli sa basketball dahil kung hindi ay hindi ko sana ito mararamdaman. Sambit pa nga ni Ricky at si Henrik ay nagdilim na lang ang paningin at napangiti na rin. Matagal na akong curious kung bakit sinasabi sa akin ni Mover na magaling ka. Ang totoo ay hindi ko makita sa sarili ko na magaling ka nga. Lalo na kung papanoorin ko lang ang mga ginagawa mo. Magaling ka para sa iba. Pero dahil nagagawa ko rin ang ginagawa mo sa kanila, ay parang naging normal lang sa akin ang mga ginagawa mo. Mahinang wika ni Henrik na medyo napaseryoso sa kanyang nararamdaman. Parang nawala ang panggigigil niya dahil sa panonood ng kanyang kapatid. At napalitan ito ng marahang pagkatuwa dahil sa ginawa ni Mendez. Pero kailangan lang palang makalabang kita sa isang game para masabi ko mismo sa sarili ko na magaling ka nga talagang basketball player. Sambit ni Henrik na kinaseryoso ng mga players na nasa paligid nila, lalo na ang mga nakaasul. Isang ngiti muli ang binigay ni Mendez dito. Sa totoo lang, mas magaling ka pa rin sa akin dahil matagal ako natigil. Pero hindi ako magpapatalo sa iyo, Henrik Ramirez. Seryosong wika ni Mendez at napatawa naman si Ramirez. Parang lalo yata ako kinabahan sa sinabi mo, Mendez. Pinartidahan mo pa ba ako dahil matagal ka natigil? Ha? Hindi yun ang ibig kong sabihin. Natatawang wika ni Ricky at si Henrik ay tumango na nga lang. Pagkatapos ng laban ito, Mendez, may gusto sana akong hinging pabor sa iyo. Ano yun? Mamaya na pagkatapos. Sabi pa nga ni Henrik na parang napatingin na lang sa malayo. Ang hindi niya alam ay pasimple pala siyang tinatawanan ni Jules habang kasama si Perez at Ibanez. Tingnan ninyo si Henrik, parang nababading kay Mendez. Sabi nga nilang dityo at napapigil naman ang tawa ang dalawa niyang katabi nang marinig iyon. Hoy, yabang, anong pinagsasabi mo riyan? Bulalas naman ni Henrik nang mapansin ang ginagawa ng tatlo niyang kakampi. Wala, Captain. Bulalas nilang Nicho at makikita namang napahinga na nga lang ng maluwag sina John Ray at Carlo matapos ilabas ang pinigil nilang pagtawa habang nakatalikod. Pagkatapos nga rin maipasok ni Mendez ang bonus shot niya ay doon na nga nasaksihan ng mga manonood ang isang showdown na hindi nila nakita mula sa laban ng Ramirez at Flores o sa Ramirez Sanchez. Dito nga nila nasaksihan na may lilitaw pa palang isang manlalaro na mga gawang makapagsabayan kay Henrik Ramirez at ito ay sa katauhan lang pala na nagbabalik na si Ricky Mendez. Natapos nga ang third quarter at makikitang pawisang-pawisan ang dalawang manlalarong kapwa may numero 3 sa likod ng kanilang mga jersey. Sa kabila ng pagod na naranasan nila sa quarter na ito ay mababakas nga sa mga mata nila ang enjoyment ng kanilang paglalaban. Hindi ko akalaing may makakasabay pa pala sa akin dito sa Mindoro. Mahinang wika ni Ramirez kay Mendez na parang babagsak sa pagod dahil sa ginawa nitong pakikipagsabayan sa kanya. Hanep, parang mauubusan na ako ng lakas sa ginawa kong pagbabantay kay Ramirez. Reklamo naman ni Mendez na napaupo na lang na latang-lata sa kanilang bench. Si Andrea naman ng oras na iyon ay parang maluluha sa larong napapanood niya sa kanyang boyfriend kanina. Nagawa nga raw talaga nitong makipagsabayan kay Ramirez. At hindi lang iyon, nakita rin niya na naging masaya si Mendez sa paglalaro nito dahil nakakita siya kaagad ng matinding katapat dito sa OMPL. 84-78 ang score sa pagtatapos ng quarter na iyon at si Lions pa rin ang lamang. Maging ang mga manonood niya
At maging ang mga players sa magkabilang koponan naglalaban ay hindi makapaniwala sa tagisang nangyari kina Ramirez at Mendez sa natitirang minuto ng quarter kanina. Totoo ba itong napanood natin? Naitanong na nga lang ni Gerald Valdez na hindi pa rin mawala sa isip ang mga galawang pinamalas si Mendez kay Ramirez kanina. To be continued. Sa next upload ko na lang isa-shoutout yung mga nag-comment ng nakaraan. Dumating kasi agad yung bisita ko dito sa bahay ngayong umaga kaya hindi ko tapos sa pagre-record nung next chapter. Pero ipaalis agad yun mamayang hapon. Baka mai-upload ko rin yung chapter 168. So abangan na rin yung mamayang gabi possible. So yung mga gusto magpa-shoutout na hindi kasama doon sa last chapter na comment, mag-comment lang kayo dito. So bye muna. Itong record kong ito ay medyo bilisan dahil abala na ako dito sa bahay. Maraming salamat. Thank you.